DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Oras sa buong kapuluan, 3 minuto makalipas ang alas 4 ng umaga. DZRH, magandang umaga Pilipinas. Sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Online. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga Pilipinas. Martes na tayo ngayon. Atras na ng Oktubre 2023. Sa ulo ng ating mga balita, Bagyong Jenny posibleng umakyat sa pagiging super typhoon. Batanes nasa ilalim na ng signal number 2. Aproba na trust ratings ng Pangulong BBM at BP Sara. Bumaba sa third quarter survey ng Pulse Asia. Dagdag bawas sa presyo ng mga produktong petrolyo o marangkada na. Supply ng baboy sa Negros Occidental bumaba, epekto naman ng African Swine Fever. Paaralan naman sa Quezon City, binulabog ng bomb threat. Hold-upper na kumuha ng cellphone ng isang estudyante, arestado naman sa Las Piñas City. Kasama natin ang buong radyo natin FM nationwide, ang ating mga action radio station sa Luzon, Visayas at Mindanao. 91.7 BNFM Radio sa Cebu at 94.3 FM sa Jensan. Bagong balita, bagong impormasyon. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga Pilipinas. Sa detalye ng ating mga balita, posibleng umakyat sa super typhoon category ang Bagyong Jenny na siyang magpapalakas sa southwest monsoon o habagat na magpapaulan naman sa western portion ng Central Luzon, Southern Luzon at Visayas sa susunod na 3 araw. Itinaas na ang signal number 2 sa lalawigan ng Batanes habang patuloy namang lumalakas at kumikilos patungong northwestward direction ng Philippine Waters ang Bagyong Jenny. Huling namata ng bagyo 410 km sa silangan ng Basco, Batanes habang kumikilos ng northwestward sa bilis na 10 km bawat oras. Taglay ang lakas na hangin 165 km bawat oras malapit sa gitna. At ang pagbugso umabot naman ng 205 km bawat oras. Nakatas ngayon ang signal number 1 sa mga lalawigan ng Cagayan, Babuyan Island, northern at eastern portion ng Isabela, Apayao, northeastern portion ng Abra at northern portion naman ng Ilocos Norte. Nakatas ngayon ang gale warning sa northern at eastern seaboards ng northern Luzon. Inaasahang maglalandfall ang Bagyong Jenny sa southern portion ng Taiwan sa Huwebes ng umaga bago lumabas ng PAR o ng Philippine Area of Responsibility ng Huwebes ng hapon. Patuloy po ang babala ng pag-asa. Mag-ingat ho ang lahat ng ating mga kababayan dahil po sa medyo may kalakasan ho ang bagyo. Bumaba ang approval na trust ratings ni Pangulong Bongbong Marcos at BP Inday Sara Duterte nitong ikatlong quarter ng taon. Sa survey ng Pulse Asia, dumula sa 65% ang approval ratings ni Pangulong BBM nitong Setyembre. Bababa sa 80% na naitala noong Hunyo. Mababa rin ng 71% ang approval rating ng Pangulo mula sa dating 85%. Samantala mula naman sa dating 84 at 87%, lumagapak sa 73 at 75% ang approval na trust ratings ni BP Inday. Ayon naman kay Ronald Holmes, ang Pangulo ng Pulse Asia, nagambag sa bumabang tiwala at pag-aproba ng publiko kina Pangulong BBM at BP Inday ang sirit presyo ng pagkain at ng petrolyo. Sa ikalawang sunod na linggo, magkakaroon naman ng rollback sa presyo ng gasolina at kerosene habang may taas presyo naman sa diesel, epektibo ngayong araw. Sa magkakahiwalay na advisories ng mga kumpanya ng lingis, may bawas presyo na 2 piso kada litro sa gasolina habang 50 centimos naman ang sa kerosene. Bagya naman tumaas ng 40 centavos per liter ang presyo ng diesel. Ayon sa Department of Energy, ang panibagong adjustment sa presyo ng petrolyo ay pwedeng i-attribute sa mataas na interest rate, mas malakas na dollar-peso exchange at sa desisyon ng Russia na magpatupad ng fuel import ban. Noong nakarang linggo, nagkaroon din ng bawas presyo, ngunit katiting lamang, umabot ito ng 20 centimos bawat litro sa gasolina at diesel habang 50 centimos naman ang naging pagbaba sa kerosene. Pinangangambahang magkulang na supply ng baboy sa Negros Occidental sa paparating na holiday season.
Ayon sa Association of Hog Raisers, si Negros Occidental, bumaba ang supply ng baboy sa probinsya, epekto naman ng African Swine Fever. Dahil dito posibleng kumonte ang may isusupply sa mga lokal na merkado simula ngayong Oktubre hanggang Disyembre. Pero tiniyak naman ng Negros Occidental Provincial Veterinary Office sapat ang supply ng baboy sa Negros Occidental dahil limitado lamang ang maaaring ibiyahe palabas ng lalawigan. Mahigit sa 200,000 baboy ang kasalukuyang pinalalaki sa lalawigan at kasado rin ang kanilang hog repopulation program sa 2024. Samantala, kung namumroblema ho tayo sa presyo ng baboy, kahapon ang pinag-usapan itlog, sirit presyo sa petrolyo at fishing ban sa Cebu. Ang nagudyok naman sa Canned Sardines Association of the Philippines na humirit ng taas presyo sa dilatang sardinas. Ayon kay Executive Director Francisco Bencamino, nalataya na ang produksyon ng sardinas noong panahon ng pandemya dahil sa COVID-19 lockdowns. Nagpatong-patong pa niyang problema sa pagtaas ng presyo ng mga produktong petrolyo at pahirapang pangingisda sa mga karagatan ng Pilipinas, partikular na sa Sulu. Idiniin ni Bencamino na naglalaro sa 3 piso ang hinihiling na taas presyo sa sardinas, pero pagbabalik lamang ito sa dapat ng presyo ng sardinas matapos na magpatupad ng price cap noon. Una rito nagsara ang mga canning factory mula September 16 hanggang 27 dahil pinagbabawal ni Cebu Governor Abdusa Cortan ang pangingisda sa kanilang karagatan ng mga commercial fishing companies mula sa Zamboanga Peninsula at iba pang mga karatig rehiyon. Mahigpit na pinagbabawal ni Governor Tan ang panguhuli ng tamban sa Sulusay kahit ito'y nasa labas na ng 15-kilometer municipal water. Nagresulta nito sa pagbaba ng inventaryo ng dilatang sardinas at nasa 50,000 manggagawa rin ang nawalan ng kita. Ang problema po hanggang ngayon, ang bagal ho ang kilos na ginagawa ho ng BIPAR para ma-address po ang naturang usapin. 10 minuto na makalipas ang alas 4 ng umaga, mga mamis. Laundry day tayo today. Punot na ka naman pa sa makapit, marikit at manupit naman siya. All you need is Pride. Ba't mapahirapan ang self-con sa Pride? Easy at worry-free naman ang laundry. Sa triple stain away formula, tanggal ang matitinding mancha based on test sa chocolate mud and Cebuman cotton. Gawa po ito ng ACS. Magandang umaga, Pilipinas! Binulabog ng bomb threat ang mga klase sa San Francisco High School sa Quezon City. Ayon kay QCPD Chief Police Acting Chief General Rodrigo Maranan. Iniulat ng isang guro sa isang Facebook account ang pagdadala ng nagpadala ng bomb threat dakong alas 6:23 ng umaga. Ang hindi pa matukoy na sender. Nagnegatibo naman sa anumang explosive material, bombang paralan matapos na maghalughog ang Quezon City Police District Explosive Ordnance Disposal Unit. Iniimbestigahan na ng Anti-Cybercrime Group kung sino ang nasa likod ng pagpapadala ng bomb threat message sa isang teacher. Bagsak naman sa kulungan ng isang lalaking nang hold up ng isang estudyante sa Las Piñas City. Naglalakad lamang ang biktima sa Tramo Street nang biglang akbayan, tutukan ng patalim ng suspect na si Anthony Batalla. Natangay ng suspect ang cellphone ng biktima na nagkakahalaga ng 7,000 pesos. Nasa kote naman si Batalla sa isang follow-up operation sa tulong ng CCTV footage. Positibo na kinilala rin ng biktima ang holdupper base sa mga tattoo nito sa katawan. Ipinawalang sala ng Sandigan Bayan ang pork barrel scam queen na si Janet Lim Napoles sa kasong plunder pero hinatulang guilty naman dahil sa korupsyon. Guilty beyond reasonable doubt si Napoles at dating APEC Party List Representative Edgar Valdez. Sa siyam na counts ng korupsyon kaugnay ng multi-million pork barrel o Priority Development Assistance Fund. Sinentensyahan silang dalawa ng hanggang 6 na taong pagkabilanggot, pinagmumulta ng halos 27 billion pesos. Nitong Hulyo, tinatulan din ang guilty ng graft and malversation si Napoles at iba pang kasamahan. Sinentensyahan naman sila ng pagkakakulong ng 70 taon. Lalo pang lumobo sa bagong record high na 14.35 trillion pesos ang utang ng Pilipinas hanggang noong Agosto. Ayon naman sa Bureau of Treasury, tumaas ng 105.28 billion
O katumbas ito ng 0.7% na utang ng bansa mula Hulyo dahil sa paghina ng piso kontra dolyar. Sinabi ng Bureau of Treasury na 31.8% na outstanding obligations ng gobyerno ay inutang sa ibang bansa habang 68.2% naman ay mga utang panloob. Pumalo sa 9.79 trillion ang domestic debt ng bansa nitong dulo ng Agosto habang 4.56 trillion naman ang ating naitalang foreign debt. Utang pa more. Tapos ang laki-laki ho ng pondo. Konti ang koleksyon, utang pa more. Isinusulong naman ni Senator Bongo na madagdagan ang Cancer Assistance Fund. Sa pagdinig ng Senate Committee on Finance, binigyan din ni Senator Go ang kahalagahan ng paglalaan ng sapat na pondo para sa mga partikular na programa sa pangangalagang pangkalusugan tulad ng pagtugon sa cancer, tuberculosis at mental health disorder. Ang Cancer Assistance Fund sa taong ito ay tinakda sa 500 million pesos pero nais ni Senator Gon doblehin ito sa 1 bilyong piso para sa susunod na taon. Yan pa man, nagpahayag ng pagkamahala ang senador sa report ng underutilization ng pondo laban sa cancer. Gayong maraming cancer patients ang nangangailangan ng tulong kaya hindi katanggap-tanggap na hindi nagagamit ang pondo para rito. Nananawagan din si Senator Go ng dagdag na pondo at ayon ito sa National Integrated Cancer Control Act sa ilalim ng Republic Act 11215 na nilagdaan naman ng Pangulong Digong Duterte noong 2019. Sa ilalim kasi ng NICA, ang Cancer Assistance Fund ay gumaganap na isang mahalagang papel sa pagbibigay ng pinansyal na suporta sa mga pasyenteng may cancer sa buong bansa. Pinakakasuhan ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla ng contempt of court at 3 hindi pinangalanang vlogger na nag-interview kay dating Bureau of Corrections Director Gerald Bantag. Ginit ng kalihim, bawal ang ginawa ng mga vlogger lalo't itinuturing pang fugitive si Bantag matapos na magtago mula sa kanyang kinasasangkatong kaso kaugnay ng pagkakapatay sa broadcaster na si Percy Lapid Mabasa. Sabi ni Remulla, tila binabastos ng 3 vlogger ang korte sa kanilang ginawa. Iniling naman ang academic community sa University of the Philippines na panigan ng Senado ang desisyon ng Kamara na alisin ang confidential at intelligence funds sa 10 ahensya ng gobyerno. Ang mensahe pinabot ng All UP Academic Employees Union sa pagdinig ng mataas na kapulungan sa budget ng state colleges and universities. Diyan din ang Commission on Higher Education para sa susunod na taon. Ayon sa grupo, dahil malaking pondo ang ikakalta sa mga SUC kabilang na sa UP, mas mainam na ilipat na lamang sa kanilang hanay ang confidential at intelligence fund ng mga government agencies. Batay sa 2024 national budget, ang kabuang tapya sa pondo ng state colleges and universities ay papalo ng mahigit sa 6 na bilyong piso. Bagong balita, bagong impormasyon. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Saan man ang lakad natin, magbaon ho ng family alcohol. 2 formulation ng family alcohol, proteksyon ng pamilya laban po sa mikrobyo. Yung family 70% isopropyl alcohol, especially prepared for clinics, hospital, pharmacies, laboratories, pero okay na okay din po yan sa mga households. Very effective sa disinfection at sterilization. Ganyan ang bagsik ng family, 70% isopropyl alcohol, maghapon man yung gamitin, no problem. Hindi po manunoy ang inyong mga kamay dahil meron po itong moisturizer. Yun namang mabangong family rubbing compound improved alcohol. Aba, yan ho yung mabangong isopropyl alcohol. Ginagamit ng mga masahista, mga doktor, mga nurse, mga kumadrona, mga barbero for sponge baiting and other cleansing purposes. Family rubbing alcohol parang DCRH buk na sa mahabang panahon, mabibili sa namang butik at convenience stores nationwide. Family rubbing alcohol, hindi lang pampamilya, pang sports pa. Oras muna sa buong kapuluan, 17 minuto makalipas ang alas 4 ng umaga. Mamalengke muna tayo, samahan natin si Noche Caca sa Res 27 sa Muntinlupa Public Market. Good morning, Noche. Mayong buntag, Kuya Angel, ngayong Tuesday morning, dito na ang presyo ng mga ilang bilihin dito sa Muntinlupa City Public Market. Unahin ko yung bigas na Kuya Angel, yung local rice special, 58 pesos, habang ang pinakamurang bigas naman, yung regular mid rice, 41 pesos ang update. Bangos dito kay Angel, 190, habang tilapia tumaas na sa 150 ang kilo. Beef frank naman, wala pagalaw na sa 420 pa rin ang kilo, yung beef brisket 380,
mustasi 300 ang kilo, liempo 330 habang ang whole chicken 180 ang kilo. Itlog about isa, Kuya Angel, yung medium size 7 pesos and 50 centavos. Ang palaya 120, sita 120, pechaya 90, 70 pesos, kalabasa 70, ang talong 90 habang ang kamatis nasa 100 ang kilo. Ang carrots naman na Kuya Angel, 150 ang kilo, yung habichuelas baggy beans 100, ang white potato 170. At kung kayo naman naghahanap ng pechay bagyo, yung 140 pa rin ang kilo. Ang sayote bumaba na, nasa 70 pesos na lang ang kilo. Ang sibuyas pula naman na Kuya Angel, yung local 140 ang kilo. Ganun din yung garlic na imported 140 rin ang kilo. Yung luya 130 habang ang singlabuyo bumababa na sa 300 na lang ang kilo. Ang kalamansi naman 60 pesos ang kilo, lukatan 90, latundan 65, ang papaya solo 45 pesos habang ang mangga bumaba na sa 190 ang kilo. Ang sugar white o yung puting asukal 85 pesos ang kilo. Yung sugar na 81, sugar brown na 79. At kung kayo naman ay magsasangad ngayong umaga gamit ang palm oil 350 ml, 26 pesos habang palm oil 1 liter 72 pesos. Kung kayo naman ay mahilig naman sa coconut oil, isama ko na rin 350 ml, 28 pesos habang coconut oil 1 liter 75 pesos. Yan ang presyo mga pangunahing bilhin ngayong Tuesday morning dito sa Muntinlupa City Public Market. Wala ko na sa Pilipinas sa DCRH. Ako sunod kakasuntuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Magandang umaga, Pilipinas! Daghang salamat, Noche. May buntag sa mating paminaw nato aliyan sa Kabisayan ug Mindanao. Ay magandang umaga sa mga suki natin dyan po sa lalawigan ng Quezon. Magandang umaga sa mga suki natin ho sa Taiwan. Yan din sa iba't ibang panig ho ng China. Mga Pilipino dyan ho sa Hong Kong, magandang umaga. Yan sa maraming aagan sa mga kababayan natin ho dyan sa Kabikulan. Tiniyak naman ng PhilHealth na ligtas ang impormasyon ng mga miyembro nito matapos ang Medusa attack sa sistema nito. Sinabi ni PhilHealth President at CEO Emmanuel Ledesma na intact ang mga personal information ng kanilang mga miyembro. Ang pagkakahack ng computer system ng PhilHealth ay tinuturong na kagagawa ng Medusa Ransomware Group. Gamit ang ransomware, humihingi ito ng $300,000 na bayad kapalit na makukuha nilang kopya ng mga confidential o nagpagsasauli ng kopya ng confidential data ng PhilHealth. Nagbabala rin si Ledesma na tigilan na ang pagpapakalat ng mga distorted na impormasyon dahil nagdudulot lamang ito ng kawalang tiwala ng mga miyembro gayon din ng publiko. As we anticipate that the group behind this attack may attempt to release distorted information through various channels. Their intention is to portray themselves as heroes, which we must guard against. We rely on your assistance, esteemed members of the media, to caution the public against these deceptive actions. Ay magandang umaga sa mga Pilipino sa Las Vegas, Nevada. Evan lang, malapit na. Operation Center ng Cordillera Regional Disaster Risk Reduction and Management Council naka-heightened alert dahil naman sa pagkagupit ng bagyong Jenny. Detalye mula kay Romy Gonzalez sa Rich 41. Romy. Naka-heightened alert ngayon ang Emergency Operations Center ng Cordillera Regional Disaster Risk Reduction Management Council para matiyak ang napapanahon at tibayang pagbonitor, koordinasyon, madaling pag-respond at pagtugon sa anumang aberya na idulot ng bagyong Jenny. Sa naganap na pre-disaster risk assessment meeting ng Cordillera Regional Disaster Risk Reduction Management Council para sa bagyong Jenny at pinag-ibayang habagat, pinaalalahanan ni OCD Regional Director Albert Mogol na siyang chairman ng Cordillera Regional Disaster Risk Reduction Management Council, mga local disaster risk reduction and management council sa Cordillera na siguraduhin ang proactive measures na tulad ng pagsasagawa ng preemptive evacuation, pagpapatigil ng mining operation at tourism activities kung kinakailangan at ang pagpapatibay sa antas na paghahanda. Sa kasalukuyan, nakararanas ang Cordillera Region ng makulimlim at maulap na papawirin na may kaakibat na panakanakang pag-ulan at nakahanda na rin ang Cordillera Regional Disaster Risk Reduction Management Council Response Clusters
at mga ahensya para tugunan ang anumang kaganapan na idudulot ng bagyong Jenny sa Cordillera Region. Mula sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito si Romy Gonzales, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo Pilipino. Maganda umaga, Pilipinas! Diyos na Gina, Romy, at naimbag na bigat kada kayo amin sa ating mga kababayan dyan po sa Norte. Ingat po tayo dahil mukhang matindi ang lakas ng hangin na tumatama dyan ngayon sa may bandang Norte. Maganda umaga kay Reggie Roldan. Si Reggie Roldan po ay nakadali ng 4,000 pesos sa ating mahiwagang tunog. Reggie, hinahanting ka ni Malu Cabral. Sagutin mo daw yung text niya para maipadala na sa iyo yung premyo. And speaking of mahiwagang tunog, meron tayong bagong mahiwagang tunog. Mahiwagang tunog! 1,000. Para naman nasa construction site na hindi parang humahakbang dahil merong di ba, wala pa hong clue na binibigay ho sa atin si Tunog Master Ellen Ibenzal. Para po naman sa inyo masagot, ipadala po ninyo ito sa 0919-282-6485. Ulitin natin 0919-282-6485. Sundin ang tamang format ang pagte-text, empty space, name/address/contact number/ at ang inyong sagot. Isang beses lamang po maaaring mag-text sa ating text line gamit ang inyong mobile number. Reggie Roldan, tinatawagan ka, ikaw din baka maporpit yung 4,000 mo, marami-raming family alcohol ang mabibili yan. Maganda umaga, Pilipinas! Kaligtasan ng publiko, tiniyak naman ang OCD Calabarzon at Tanawan LGU. Detalye na balita mula kay Renz Melda Aris 35. Renz. Binisita ni Office of the Civil Defense Calabarzon Regional Director at Regional Disaster Risk Reduction and Management Council Chairperson na si Carlos Eduardo Alvarez III ang tanggapan ni Batangas 3rd District Congresswoman na Maitat Collantes at Tanawan City Mayor Sunny Collantes. Lain ito nga palakasin ang ugnayan ng mga ahensya ng pamahalaan at ng pamahalang lungsod para sa mas maayos na koordinasyon at komunikasyon. Kasabay nito ipinaabot ni Alvarez ang 1,600 piraso ng N95 face mask para sa pamahalang lungsod bilang pag-iingat sa panganib na dulot ng volcanic smog. Ayon kay Alvarez, bahagi ito ng kanilang mga hakbang upang mapalakas pa ang kakayanan ng mga bayan na nakapalibot sa talik na makatugon sa pangangailangan ng komunidad. Para sa kanana sa Pilipinas, DCRH ito, si RH35, Renz Belda. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Renz. Magandang umaga din sa ating mga kababayan dyan po sa Talisay, Batangas. Mayor Sana Mendoza, magandang umaga po. Ingat po kayo. Lalaki pa tayo matapos naman tumalon mula sa kampanaryo ng simbahan sa Catanduanes. Abi, bakit? Sarap ng buhay eh. Detalye ng balita mula kay Ray Buton mula sa radyo natin Piraka. Diyos marhay nga aga mga tugang sa ating mga kababayan dyan po sa Bicol, Ray. Patay ang hindi pa nakilalang lalaki matapos tumalon mula sa kampanaryo ng simbahan ng St. Andrew the Apostle Parish Church sa bayan ng San Andres sa lalawigan ng Catanduanes nitong Lunes, Oktubre 2, 2023. Bandang alas 4:05 ng hapon, ang nasabing lalaki na sa humigit kumulang 40 anyos kung saan nagpatibakal sa pamamagitan ng pagtalon mula sa kampana ng nasabing simbahan. Agad namang rumisponde ang kapulisan kabilang ng mga personay ng Municipal Disaster Risk Reduction Management Office ng San Andres at San Andres Bureau of Fire Protection at isinugod pa sana sa 1M Alberto Memorial District Hospital, ngunit idineklarang dead on arrival ng sumuring doktor. Nagpapatuloy naman ang investigasyon ng mga kapulisan upang malaman ang pagkakakilanlan ng lalaki para maipaalam sa mga kapamilya ang nangyari dito. Mula sa kauna-unang radyo sa Pilipinas, DZRH, ito si Ray Botan Jr. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Mabalos, Ray. Magandang umaga din sa mga taga-Candelaria, Quezon. Retirandong police na top 10 most wanted person ng provincial level. Arestado naman sa Alumina City sa Pangasinan. Masantos siya kabasanit si Kiamin sa ating mga kababayan dyan sa Pangasinan, Freddy. Nasa kustodiya ngayon ng Alumina City Police Station ang isang dating polis na kabilang sa top 10 most wanted person sa buong lalawigan ng Pangasinan. Sa ulat ni Alumina City Chief of Police Lieutenant Colonel Jerome Wongkay,
Ang suspek ay kinilalang si Saturnina Alamar Valenzuela, 48 anyos, may asawa, retired PNP at residente ng Barangay Tilbang ng nasabing lungsod, kung saan inaresto ito ng kanyang mga dating kabaro pasado alas 10:45 ng umaga sa kanyang tahanan. Sa bisa ng warrant of arrest na pinalabas ng hukuman sa kasong istapa na pinagkalooban ito ng piyansang ₱250,000 para sa kanyang pansamantalang kalayaan. Dinala muna sa Western District Hospital sa syudad ang suspect para sa medical examination bago dinala sa police station. At dahil sa bigo pang makapaglagak ng nasabing halaga ang suspect, hinihintay na lamang ng Alaminos City Police ang commitment order mula sa korte upang mailipat ito sa BGNP. Mula sa Aksyon Radyo Pangasinan, ito si Freddy Pajardo, RH38, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo Pilipino. Maraming salamat, Freddy. Samantala, top 1 wanted person naman, regional level, arestado ng CADG sa Olongapo City. Detalye na balita mula kay Danny Kumilang, RH37 Danny. Nahulog sa kamay na si ADG Olongapo ang isang top 1 most wanted person sa regional level matapos paigtingin ang oplang pagtugis na naaresto ang suspect sa Soriano Street, Barangay Santa Rita, Olongapo City, alauna kahapon, October 2, 2023. Sa ulat ni CADG Chief Major Alvin Christopher Baybayan, ang suspect na naaresto na kanyang mga tauhan ay kinilala ito na si John Vincent Aliarte alias JB, 20 anyos, binata na may kasong 3 counts statutory rape na walang inihaing piyansa ang korte at acts of lasciviousness na may piyansang 200,000 piso. Inaresto ito sa bisa ng warrant of arrest na inisyu ni Presiding Judge Gemma Teresa Hilario Logroño ng Branch 12 Olongapo City, Zambales, na inisyu ang warrant nitong nagdang September 11, 2023 at kahapon natiyempuhan ang suspect kaya matagumpay itong naaresto. Ayon kay Major Alvin Christopher Baybayan, bukod sa top 1 most wanted person ng regional level Pro 3 ang suspect, top 2 most wanted person naman ito ng City Police Office ng Olongapo at top 2 most wanted person ng Police Station 5 Olongapo City. Kasama sa operasyon na pag-aresto sa suspect ang iba pang unit ng pulisya at ipinaalam din sa naaresto suspect ang kanyang mga karapatan o doctrines right. Ang suspect ay nakadetain ngayon sa CADG Olongapo Detention Facility sa pangangalaga nila Major Alvin Christopher Baybayan. Mula sa kauna-unahan sa Pilipinas, DCRH, ito si Danny Kumilang, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino! Maganda umaga, Pilipinas! Maya pa, magkakayungan sa ating masuki dyan po sa Pampanga. Eto na si Reggie Roldan ng Sampaloc, Maynila. Reggie, good morning! Good morning po, sir. Ay, congratulations. Saan ka sa Sampaloc? Saan ka dyan? Sampaloc, Manila. Dito po sa Dapitan, sir. Sa may Dapitan. Oo. Di siyempre, malakas signal natin dyan. Sampaloc lang yan. Malakas o malakas. Congratulations. Hindi mo... wala kang GCash. Nasira yung cellphone mo. Yes, nasira. Sumali ako na Friday. Tapos... pagdating sa Sabado, nasira naman yung cellphone. Ay, sus ko, magmamalasing ka naman talaga. Dalian mo para maipadala na sa'yo ni... kung hindi, puntahan mo na lang dito sa studio. Yeah, sige, okay. Tanungin mo si Malo Cabral. I-text mo si Malo. 4,000, 4,000. Kailan? Opo, sige. Buka? January 4? October 4? So, magtawagan na lang kayo, Reggie, para makolekta mo yung premyo, ha? Ayan. Salamat po, salamat. Pero galing mo naman, paano mo nakuha na yung naglo-load ng, bobbin spool ba yun? Yung lalagyan niya na sinuli, di ba? Sewing machine. Bakit? Nag-ano ka ba? Mamakina ka ba? Hindi, sir. Kasi nung nabubuhay pa yung mother ko, nananahi siya. Kaya pamilya ako sa inner workings ng sewing machine. Ganun. Kaya naman pala. No? Hindi halata, ha? Hindi halatang marunong ka sa makina, ha? Sana, papabahay ko pa 2 araw kasi baka ako maunahan, Patatagalin mo pa sana, ha? Medyo mahirap kung hindi ka pamilyar Actually, mahirap talaga siya dahil ang clue lang natin di ba, niloload. Yung niloload. Kung ikaw nga naman sanay sa makina, alam mo na kaagad, tunog makina yun di ba? Opo, tunog sewing machine siya.
baka mayroon pang nakakaalam na makina, ng makina. Di, anak ko. Sige, congratulations. Claim mo na lang yung price mo, ha? Usap kayo ni Melo. Salamat po. Thank you. Salamat po. Si Reggie Roldan ng Sampaloc, Maynila, nakadali ng 4,000 piso. Nga naman, patatagalin niya. Siguro na tansya niya, mahihirapan sila. Kaya lang, syempre, nandun din yung pangambang baka maunahan. Ano, ha? So, eto ngayon ang ating bagong mahiwagang tunog. $2,000. Kahapon nag-umpisa, di ba? 2,000 yan. Parang may humahakbang na 3 duwende. Ngayon lang ba nag-umpisa? Kahapon. Ha? Ngayon lang? Hindi nakanote dito. 2. October 2. Pangalawa na. 2,000. 2,000 na. Ayan, 2,000 po ang premyo ngayon ng ating mahiwagang tunog. Okay. Baka sabihin naman nila, nagdagbawas tayo. Ayan, congratulations ulit kay Reggie Roldan. So, ang ating bagong mahiwagang tunog ay nagkakahalaga ngayon ng 2,000 piso. Wala pang clue. Maganda umaga, Pilipinas! Amoy araw ba si Bonso pag-uwi galing na eskwela? May dalian sa germ sa katawan nila para labanan ang amoy araw at amoy pawis gumamit ng Shield Bath Soap regularly. Unbeatable ang Shield sa paglaban sa germs versus another brand. May shea butter na pampalambot ng kuti sa presyong abot kaya 12.50 SRP. Kaya mga misis ay challenge nyo. Subukan ng Shield Bath Soap. Galit sa sakit may malasakit. Sulit na sulit. 12 miyembro ng NPA sumuko sa tropa ng militar sa lungsod ng Sagay. Yan po sa Negros Occidental. Detalye ng balita mula kay Rex Cantong, RH46. May nga aga, Rex. Voluntaryong sumuko ang 12 mga miyembro ng umano'y New People's Army o NPA sa tropa ng 79th Infantry Battalion ng Philippine Army na nakabase sa Barangay Bato, lungsod ng Sagay, Negros Occidental. Ayon kay Lieutenant Colonel Arnel Calaugan, Commanding Officer ng 79th Infantry Battalion, ang mga rebel returnees ang tumanggap ng tulong pinansyal, mga grocery packs, food packs, bigas at assorted seeds at seedlings mula sa bawat mga LGU sa Northern Negros. Dagdag pa ni Calaugan, ang 12 mga surrenderes sa ngayon ang nasa kustodiya ng 79th IB habang isinailalim sa custodial debriefing at assessment na parte ng Enhanced Comprehensive Local Integration Program o ICLIP ng lalawigan. Mula sa Aksono Radyo Bacolod, dito sa Rex Cantong, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo Pilipino. Damong salamat, Rex. 35 makalipas ang alas 4, NPA na sumuko naman sa mga sundalo. Tinuro pa ang pinagkukutaan nito, gayon din kung saan nakatago ang matataas na mga barel sa Basay, Samar. Detalye ng balita mula kay Jimmy Angay-Angay, RA32. Maupay nga agad, Jimmy. NPA na sumuko sa mga kasundaluhan, tinukoy ang pinagkukutaan nito at matataas na ore ng baril. Ito ang sinabi ni Captain Gerald Paganiban, CMO Officer ng 802nd Brigade ng 8th Infantry Division ng Philippine Army. Nakilalang sumuko si Marlon Sablawan Inondayan alias Katutoy, membro ng Bugsok Platoon Sub-Regional Committee, codename si Sami, ng Eastern Visayas Regional Party Committee. Sa tulong ng dating NPA na tatay ni alias Katutoy, si alias Jason, natuntun nito kinaroroonan at pinagkukutaan ng mga NPA at matataas na uri ng baril, mga bala, kasama ng isang notebook na may high intelligence value doon sa sitio Bagti, Barangay Mabini, Basay, Samar. Mula sa Action Radio Tacloban, ito si R32 Jimmy Angay-Angay. Tuloy-tuloy sa babalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo Pilipino. Dagang salamat, Jimmy. Malu, wala pa bang suspension ng classes doon sa mga lugar na may signal number 1? Wala pa, pero Metro Manila wala akong problema, ha? Wala tayong signal na nakataas dito. Ang signal po ay nakataas sa may bandang Batanes at dyan sa may bandang Norte. Magandang umaga sa mga Pilipino dyan po sa Hong Kong. 20 dating combatants naman ng Dowlais Lamia, Maute Group, sumuko din sa gobyerno. But sumailalim naman sa Agricultural Crop Production Training sa Lanao del Sur. Detalye ng balita mula kay Jun Di Makuta, RA19. Assalamualaikum, Jun. Balita mula sa Mindanao.
20 mga dating combatants ng Dawla Islamiyya Maute Group ang ngayon in-enrolled sa Agricultural Crops Production National Certificate 3 Skills Training sa ilalim ng pamamahala ng Project Tugo ng MILG BARM at ng MBHTE BARM na ginaganap sa Sultan Palace Function Hall sa bayan ng Bubong Ramain, Lanao del Sur. Sa impormasyon mula sa MILG Information Office, maliban sa technical training, mayroon pang tig 11,260 pesos ang mga trainees bilang kanilang training support fund allowances. Partikular na inaaral ng mga trainees ang crop planting and harvesting, fertilization and pest management, and post-harvest fruit and vegetable handling. Ayon sa Project Tugon personnel, masagana at matatabang lupain ng Lanao del Sur, may dulot na magandang kinabukasan ng pagtatanim, lalo pat lumalawak na ang abot ng kapayapaan. Ayon naman kay Minister Attorney Nagib Sinarimbo, target nilang maliban sa agriculture-related work opportunities, magagamit din ng mga trainees sa kanilang mga sariling lupain ang mga techniques na kanilang napag-aralan sa patuloy na gabay ng kanilang mga pamilya, ng local government units, ng Project Tugon personnels at ng Technical Education and Skills Development of Lanao del Sur. Mula sa kaunahan sa Pilipinas, DZRH ako si RH19, June Di Makutak, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy na serbisyo, sama-sama tayo Pilipino. Sukran John, maraming salamat. Samantala, 1 bilyong pisong pondo naman para sa Marawi compensation, i-release na sa susunod na linggo. Detalye na balita mula kay Manang Milky Regulana, RH12 Manang Milky. I-release na sa susunod na linggo ang Marawi Compensation Fund. Ito ay matapos makakuha ng commitment si Congressman Mujib Hataman mula sa Department of Budget and Management na ilalabas na sa susunod na linggo ang 1 billion peso compensation sa ilalim ng 2023 national budget na i-download na rin ang kabuang 1.023 billion pesos na budget na pambayad sa danyos ng may 362 claimants. Ayon kay Hataman, hindi man ito sapat ang mahalaga. Gumugulong na ang Marawi Compensation Program at mabibigyan nito ng pag-asa ang mga nag-file ng verified claims at hindi na ito question kung mababayaran ba man sila o hindi. Umaasa si Hataman na tutuparin ng DBM ang pangako na may tataas sa 5 billion pesos ang Marawi Compensation Fund para sa susunod na taon. Paliwanag ni Hataman, hindi talaga sasapat ang naunang 1 billion pesos na panukala para sa kompensasyon dahil as of August 31, umaabot na sa 4,762 ang nagain ng claims na mga biktima ng Marawi Siege. Para sa kauna-una sa Pilipinas, DZRH, ako si Milky Regunan. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat Manang Milky. Ohayo kasayman sa mga suki natin dyan po sa Japan. Si Edith Yonekura na nakabase po dyan sa Hamamatsu City. Showbiz muna tayo, suspension ng It's Showtime, matutuloy na ngayong buwan. Detalye na balita mula kay Gorgie Rula. Gorgie, good morning. Wala nang balak ang mga taga-It's Showtime na iapila sa Malacanang ang suspension na ipinato sa kanila ng MTRCB. 12 days ang suspension na kung saan ibinasura ang motion for reconsideration na isinumiti nila sa naturang ahensya. Hindi na lang daw sila magsusumiti ng appeal at baka lalo pa raw silang pag-initan. Kaya ang latest na nabalitaan namin ay bandang October 14 daw ay sisimulan na raw ang suspension sa kanila. Bali 12 araw yon na hindi makapag-ere ang It's Showtime kaya pinag-iisipan na raw nilang magkaroon ng ibang programang ipapalit sa kanilang time slot. Ibang titulo ang gagamitin at ibang mga artistang mag-host. Hindi raw muna mapapanood ang lahat ng mga host ng It's Showtime. So far, hindi pa ito kinumpirma sa amin ng mga taga-It's Showtime pero iyon na ang kumakalat na usap-usapan. Abangan na lang daw ang kanilang official statement at bali pangalawang suspension na itong nangyari sa naturang noontime show. Kaya siguro sa susunod ay mag-ingat na lang talaga sila. Mula sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito po si Gorgie Rula, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Maganda umaga, Pilipinas! 42 sa makalipas ang alas 4 ng umaga, nangako naman ang Pangulong Bongbong Marcos na patuloy na ipoporsige ng gobyerno ang pagpapabuti na antas ng pamumuhay ng mga teacher o mga guro. Kapag tatapos ang pagdiriwang ng National Teachers Month, sinabi ng Pangulong BBM, patuloy din na magsusumikap ang administrasyon na matugunan ang pangangailangan sa mga paaralan, mga guro at mga estudyante sa buong bansa. Sinabi pa ng Pangulong Marcos, mahalaga na mabigyan ng pagkilala ang mga teacher dahil sila ang bayani ng edukasyon ng mga kabataang Pilipino.
Linggo ng gabi, nagsagawa ang palasyo ng isang konsyerto para sa mga guro bilang pagkilala sa kanilang kabayanihan. At tayo rin po ay nagpapasalamat sa ating mga mentors, sa ating mga naging guro, sa ating mga naging principal, sa mga gumabay sa atin para tayo magtagumpay sa ating mga misyon sa buhay. Brother Manny De Leon, na Pangulo ngayon ng Notre Dame of the Jangas University. Yan po ang isa sa mga mentors namin nung kami po ay nag-aaral ng high school. At yan po ay mahal na ng mga taga-Saint John. Sip-sip. Tiniyak naman ng Philippine Coast Guard na mapupunta sa tama ang ililipat na confidential fund mula sa Office of the Vice President at Department of Education. Ayon kay Coast Guard spokesman for West Philippine Sea, Commodore J. Tariela, malayo ang mararating ng pondo kaugnay ng pagtugon ng bansa sa isyu ng West Philippine Sea. Gagamitin din na niya ang confidential at intelligence fund sa maritime safety, pagtugon sa maritime pollution at pagpapatupad ng maritime laws kontra pamimirata, armed robbery, illegal smuggling at drug trafficking sa mga karagatan. Matatandaan na nagkasundo ang Senado at ang Kamara. Alisan ng confidential at intelligence fund ang mga civilian agency at ilaan na lamang sa mga responsable sa national security. Si Cathy Stabilio ng Bantay Bigas kasama na natin. Ma'am Cathy, magandang umaga po sa inyo. Hello, Sir Angel. Magandang umaga sa iyo at sa nakikinig at patuloy na nakikinig dito sa inyong radio program. Ay, teka muna, nagkakaisa daw ang mga farmers group doon sa endorsement kay Hermancio Laurel. Ha? Sorry. Sabi sa balita wala kaming dun sa endorsement. Actually ay syempre tignan natin yung background ni Laurel. Oh. Kung saan siya ay isang fishing magnate. Tapos syempre ay kung titignan pa natin yung iba ay kung ganun ay meron talaga siyang conflict of interest dahil dun sa kanyang kanyang negosyo. No? Tapos nasa engage siya sa industrial fishing, reclamation ng coastal ng dito sa Cavite. Ganun din ay may mga negosyo pa siya sa mining. Ayun. Kaya talaga palang sinaliksik nyo rin kung sino siya. Kaya kasi yung nasa din fishing sector nagpahayag din ng pagkabahala, mukhang sabi nga namin mukhang sa pagkakataong ito makikinabang na ang fishing industry. Kaya lang tumututol mismong mga kasamahan niya sa pangisdaan Oo, kasi nandun siya sa reclamation project. Talagang tinututulan natin ito. At babantayan natin given na sinabi ni PBBM na ihinto na yung reclamation project dyan sa buong Rojas Boulevard hanggang sa Cavite. Okay. Isang magandang development, tinanggal na yung pastro yung pastro piece na sinisingil ng mga lokal na pamahalaan sa pagbiyahe ng mga pagkain. Ang bigas ba nakakaranas din ng collection ng pastro piece? Usually. Kasi lahat naman yan ay dumadaan sa mga toll gate. So automatic na may mga may mga tawag natin dito. Hindi, iba naman yung toll gate. Iba naman yung toll sa mga mga expressway. Itong mga LGU yung pagdaan lang ng mga truck. May ganun pa lang. Ay, ko lang nga nalaman. Kalaki pala, ha? Ang daming dinadaanan. Oo. Lahat ng dinadaanan ay nagbabayad. So, sa ibang bansa kasi, free. Kaya dapat din sa atin ay may ganun. Okay. So, ang sinasabi ho natin, gaganda na ang presyuhan dahil nga ng bigas, dahil nga sa harvest na tayo. Kumusta ho harvest ngayon? Oo, may mga naitetext tayo, Sir Angel, dito sa Laguna. Ongoing yung anihan. Okay. At nakakatakot dyan. Maraming land use conversion dyan. Given na kahit irrigated area, nako-convert. Kaya yun yung sinasaliksik namin, gaano kalaki at paano ito nakakapekto doon sa food security ng buong Laguna. So sa Laguna ay 20 pesos sariwa. Sa Oriental Mindoro ay 18 hanggang 20 pesos per kilo yung sariwa. Sariwa? Nagtanong tayo, bakit hindi mo nababanggit ang NFA? Hindi ba nakakabili yung NFA given na binanggit may statement ang Pangulo na bumibili ang NFA hanggang 23 pesos per kilo?
basta 100% clean at 14% dry. Ayon dun sa ating nakausap na magsasaka ay mahigpit sila sa quality, yung moisture content, kung saan hindi talaga kaya ng ating mga magsasaka. Kaya mas ang nakakapamili pa rin sa kanila ay yung mga pribado. At eto nga yung presyo kung saan 18 pesos ay para sa mga magsasaka natin ay mababa pa rin yan. Given na ang panawagan namin ay simpleng hindi bababa sa 20 pesos per kilo yung dapat sariwa, no? Kasi yun naman malimit na binebenta ng ating mga magsasaka dahil sa kawalan ng post-harvest facilities. Okay. At ganoon din, nung isang araw galing ako sa Isabela, Cagayan, ganyan, ay naku, ang daming nabasa ng mga palay ng ating mga magsasaka dahil dito sa bagyo. Ay, Diyos ko, nakakaiyak dahil nakasako na, nakabilad pa ang haba-haba nung pagbibilad nila, biglang bumuhos ang ulan. So, lahat yan ay magre-resulta ng pagbaba muli ng kanilang presyo dahil nabasa sa ulan. Yan nga ang problema ho natin, itong PhilMec, napakabagal eh. Mantakin ho ninyo, 2021 pa pala yung pondo na nakalaan para sa mga post-harvest facilities, lalong-lalo na yung mechanized dryers, ano ha? Hanggang ngayon, hindi pa daw yan natin naibibid. Oo, yun yung hirap. Kahit sinasabi nila na may 10 billion para mula dun sa RCEF, yung Rice Competitive Enhancement Fund, ay talaga naman nananatiling very, very, ang tawag mo dun, hindi talaga significant yung nung RCEF. At kitang-kita pa rin natin yung mga magsasaka natin na talagang nagbibilad sa mga highway, sa mga kung saan pag biglang umulan ay eto nga, nakita ng ating mata na nagpupumahog yung mga magsasaka na kunin yung bilad dahil basang-basa dahil biglang lakas na ulan. Ma'am Cathy, usually kasi pagka nagbibilad sa highway, nakikita natin meron naman silang maliliit na maliliit na truck, ano ha? So wala pa rin silang kapasidad na bumili o magpatayo ng mechanized dryer? No po, Sir Angel, wala talagang, kahit nga yung mga ang tawag pavement, kung saan yung pavement, nagbabayad sila dun eh. May bayad bawat... may bayad yun? Sino naniningil? Oo, naniningil. Sinong naniningil? Highway yun. May-ari ng pavement. Paano? Hindi, yung mga nagbibilad sa kalye, sinong... wala talagang bayad. Kaya lang, talagang nandun yung risk na kapag biglang umulan ay maaanod yung iyong patay. Yung pavement... Marami talagang nagbibilad. Isabela hanggang dito sa Bulacan, Nueva Ecija, makikita mo talaga na kapag panahon ng anihan ay maraming nagbibilad talaga sa mga highway. Hindi, yun kasi kaya ako binibigyan ng emphasis yun, Ma'am Cathy. Ibig lang sabihin, hanggang ngayon, yung ipinapangakong post-harvest facilities, dahil nga sa, dahil dun sa pag-iral ng RCEP, hindi pa rin nai-implement. Hindi pa rin, marami, Sir Angel. Talaga naman, hindi talaga, wala kang makikita doon sa mga mechanical dryer. Kung meron man, ay bihirang-bihirang barangay, munisipyo ang meron noon. At syempre, pag sabay-sabay na mag-ani ang ating mga magsasaka, ay hindi niya kaya ma-accommodate. At ganun din, yung pag-accommodate, ay syempre, yung mga 1 to 2 hectares per farmer, yun yung nakaka-avail doon sa mga post-harvest facilities na inilalagay mula doon sa RCEF. Pero talagang bihirang-bihira, Sir Angel. Yun nga yung kailangan natin, yun yung bahagi sa aming research na ginagawa para ano ba itong RCEF na ito, paano ba ito after 5 years na ng implementasyon ay marami pa rin talagang nagbibilad sa lansangan. Marami pa rin talagang nagbabayad ng kanilang mga harvester. Dapat siguro pokpokin talaga dito ang PhilMec, yung mechanization. Nasa ilalim din naman ng DA yan eh. Pero nagtataka lang talaga tayo kasi kung may pondo na, bakit hindi pa nila gamitin for procurement? Bakit hindi pa sila magpabid? Kung 2021 pa. Di ba? Anong dahilan? Ba't napakabagal? Kung nandyan naman yung pera. Wala din pinag-iba dun sa excess nung RCEF, Sir Angel, na 2022. Meron mahigit 12 billion na excess nito. So, ibig sabihin, noong 2022 ay umabot ng 22.7 billion ang nakolekta mula dun sa buwis ng bigas.
ay yung 12.7, basta 12, mahigit 12 billion ay ngayon palang pinaprocess para ipamahagi sa ating mga magsasaka yung 5,000 pesos mula doon sa excess nung 10 billion. So, para sa mga magsasaka ay patuloy yung aming panawagan para doon sa 15,000 support subsidy dahil ito na nga yung ating mga magsasaka patuloy na tumataas ang gastos sa produksyon habang yung kanilang palay ay ito yung talagang realidad na pamimili ng kanilang palay na umaabot lang sa mayroon 18, depende dun sa layo nung pagbibili ng mga traders ay talagang konkreto na may 18 pesos pa rin na pamimili ng kanilang palay. Cathy, maraming salamat po. Magandang umaga. Thank you for joining us. Maraming salamat, Sir Angel. Mabuhay kayo. Si Cathy Stabilio ng grupong Bantay Bigas. Maganda umaga, Pilipinas! Ang hinihiling lang naman ho ng mga magsasaka ay kung ano yung talagang angkop para ho sa kanila. Yung mga ipinangako na ibibigay, ibigay nyo na. Di ba? Kaya nga may pondo, di ba? Hanggat nakikita ho natin na ibinibilad ho ang mga palay sa gitna ng mga lansangan, patunay ho yan na palpak. Hindi ho malinaw at hindi ho na ipatutupad ang mga programa na dapat ay tumutugon sa ganung problema. 2021 pa ho yung pondo na nakalaan. Hanggang ngayon, hindi ho na gagamit para ho sa bidding. Bakit? Ano ba, naka-time deposit ba yan? Hindi natin maintindihan kasi, di ba? Ang sabi ho ninyo, kaya tayo naglilikom ng ganong pondo mula po sa RCEP para patulungan ng mga magsasaka. Pero pagka nag-ikot ho kayo ng mga probinsya, makikita ho ninyo, karamihan ho, nagbibilad pa rin ho ng palay sa gitna ng kalye. Sino ho kadalasan ang mga nagbibilad yan sa gitna ng kalye? Di yung walang mechanized facilities, di ba? Siyempre, yung mga malalaki, meron yan. Kasi may sarili silang, mga bilaran, meron silang sariling mechanization. Pero yung dapat sana sa mga maliliit na mga magsasaka, na parang shared service facilities, hanggang ngayon hindi po naiimplementa. Ay, sus, may ginoong buhay to. Ay, kaya dapat siguro, Mr. President, maglagay ka na talaga ng isang permanenteng agriculture secretary. Maganda umaga, Pilipinas! Kaso yung mga ina-appoint naman, yung gusto niya appoint, tinututulan din naman ng iba't ibang mga grupo. Wala din mapuntahan ng Pangulo, Mas maraming membro naman ng kulto na sagip sa Surigao del Norte. Detalye na balita mula kay Raymond at Paasar 28. Raymond. Umaasa si Senador Risa Hontiveros na madadagdagan pa ang bilang ng mga masasagip sa mga miyembro ng Socorro Bayanihan Services Incorporated o SBSI. Ito ay kasunod ng protective custody ng Interagency Council Against Trafficking o IACAT sa siyam na kasapi ng inakusahang kulto. Tiwala si Hontiveros bilang chairperson ng Senate Committee on Women and Children na magre-resulta ito sa pag-rescue sa iba pang miyembro ng SBSI sa Sitio Kapihan, lalo na kung pakinggan ng iba pang miyembro ng apila ng mga dating kasamaan na umalis na sa grupo upang mabigyan ng hustisya ang mga naging biktima ng SBSI. Tiwala ito sa kakayahan ng Department of Social Welfare and Development o DSWD na maibigay ang kailangang proteksyon sa mga tumakas na dating miyembro ng umano'y kulto. Kaysa din ito sa mga naniniwala na dapat matugunan ng unti-unting pagbabalik sa lipunan ng mga dating kasapi ng SBSI. Nakakulong pa sa Senado ang 4 na opisyal ng SBSI bagamat si dating Mayor Mamerto Galanida ay nasa isang ospital. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH. Ito si Raymond Dadpaas, tuloy-tuloy sa pagbabalita at tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Raymond. Magandang umaga din sa mga Pilipino dyan po sa Melbourne, Australia. Mga grupong nagbabalak naman magsagawa ng Christmas resupply mission sa Ayungin Shoal. Magkipag-ugnayan daw muna kayo sa pamahalaan, ha? Detalye ng balita mula kay Let Narciso, Irish 14. Let, good morning. Ng National Security Council ang iba't ibang grupo na gustong magsagawa ng sariling resupply mission na makipag-ugnayan muna sa kaukulang mga ahensya. Payo ito ni NSC Assistant Director General Jonathan Malaya sa harap ng plano ng ilang grupo ng mga sibilyan na tumulak patungong Ayungin Shoal. Ayon kay Malaya, bagamat pagmamay-ari ng Pilipinas ang Ayungin Shoal, sensitibong issue ito dahil sa national security aspect. Sa katunayan, mismong ang resupply mission anya ng Armed Forces of the Philippines ay coordinated sa Philippine Coast Guard at Western Command para mapaghandaan at matiyak na walang magiging aberya.
Kaya naman sabi ni Malaya, makabubuting may koordinasyon sa National Task Force for West Philippine Sea ang anumang grupo para na rin sa kanilang seguridad. Naglunsad ang iba't ibang grupo ng donation drive para sa mga mangingisda at frontliners sa Ayungin Shoal at planong ipamahagi bago magpasko. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito si Let Narciso, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo Pilipino. Magandang umaga, Pilipinas! Maraming salamat, Let. At para ho naman sa mga naghahanap pala ng bahay dito po sa may bandang Central Luzon, huwag niyong kalimutan, nandyan pa rin ho yung mga proyekto ng Westchester Realty, yung Sibera Mabalacan, Sibera Bacolor, Samira at Sibera Prestige. 20,000 pesos all-in down payment. Pwede ho kayo maglipat bahay agad after 7 days pagkatapos po ng take-out ng Pag-ibig Housing Loan. Wag ho kayong mag-alala, hindi na ho kayo magtatagal ng matagal dahil yan po ay ready for occupancy. Ibig sabihin, available na ho yung mga units. Ang kagandahan ho nito, kapag kayo ho nakakaranas sa mga pagulan, hindi nyo masyadong po problemahin ho yung traffic dahil ang eskwelahan, ang palengke, ang grocery store ay nasa loob ho mismo ng township. Ayan, nandun na rin ho yung munisipyo. Nandun ang simbahan. Kulang na lang ho talaga ay ospital. Pero meron namang mga health center. Ayan, ang gagawin ho ninyo, makipag-ugnayan sa 0996-501-5555 o 0947-434-5555. Ito pa rin ang pangarap na magkaroon ng sariling bahay sa presyong abot kaya. Ulitin natin 0996-501-5555 at 0947-434-5555. At dahil ngayon nga po ay Bermanta, may pagkakataon pa kayong manalo ng brand new car kung ngayon ho kayo magpapa-reserve. Kaya para ho doon sa mga naghahanap ng bahay, alam nyo nang gagawin. Doon ho kayo makipag-ugnayan. Happy birthday muna kay Congressman Pido Garbin ng Ako Bicol. Happy birthday, Kong Pido. At sana ho ay mabusog mo kami. Happy birthday kay Kapido, ay kay Congressman Pido Garbin ng Ako Bicol Party List. Ayan. At maganda umaga din at happy birthday kay Professor Catherine Lagonsad. Ayan. Ka-birthday niya si Secretary Benny Laguesma ng Department of Labor. Ayan. Secretary Benny Laguesma, maraming salamat po sa agahan, sabi ni Malu Cabral. Happy birthday. At happy birthday muli sa ating pinsan na si Professor Catherine Lagonsad. Ayan, isa ho yan sa pinakamagagaling na tawag dito, science professors. Teka muna. At saka happy listening, happy viewing doon sa matagal na naming hinahanap na classmate namin nung high school elementary, si Raquel Chavez Mangaron na saan ba nakabase ngayon si Raquel? Sa Makilala ba o sa Davao? Happy viewing Raquel Chavez Mangaron and family. A-attend na daw siya ng dekada 80. Ayan, Magandang umaga, Pilipinas! Ay, teka nga pala, magandang umaga ho kay Mayor Joy Belmonte. Oo, marami ho nag-react doon ho sa mga binanggit natin kahapon. Mayor Joy, talaga daw bang kaibigan mo pa itong mga kakampi mo dyan sa 3rd at saka sa 4th District? Mukhang iba daw ho yata ang prioridad. Hindi naman binanggit ni Mayor Joy kung sino yung kanyang pinatatamaan doon sa isang pulong ng mga barangay na mga politikong ginagamit yung ayudang galing sa DSWD na inaangking parang sa kanila. Ayan, pakita nga natin ulit. Yung bang mas malalaki pa ang pangalan nila kaysa doon sa mga box. Yan. Kaya pakiusap po ni ang sinasabi ni Mayor Joy, wala naman daw ho siyang tinutukoy. Yan, hindi niya ho tinukoy. Kaya lang, sabi ng mga suki natin, mukhang ito yung binabanggit ni Mayor Joy Belmonte. Tapos mukhang hanggang ngayon hindi pa rin move on yung marami sa ating mga sa ating mga kababayan diyan sa distrito ni Congressman Franz Pumare na pinadalhan pa sila ng message na magpasalamat daw sa kanya. Baka kaiba Ayan, Ay, sus, may ginoong buhay to. Bakit ganito yung mga politiko natin? Para kayong si Congressman J. Kong Hun.
Ay, Congressman Jay Conghon, kung ano-ano mga inaasikaso mo at pinagtutuunan mo ng pansin, hayaan mo na muna yung trabaho ng mga may trabaho. Ang tingnan mo, Congressman Jay Conghon, itong problema ng ng illegal mining diyan sa inyong probinsya, diyan ho sa Zambales. Awang-awa ako nung makita ko yung picture, tayo kinukumbinsin ang pamahalaan na magtanim ho ng mga puno, protektahan ang gubat. Abay, tingnan ho ninyo, June 24, aerial shot ho yan. Pagka titingnan mo, akala ho ninyo, basura lang yung mga nakakalat doon sa bundok. Sa ano ho yan? Sa Santa Cruz, Zambales ho yan. Troso po yan. Troso ho. Hindi naman pwedeng masabing bagong tanim nila yan. Dahil kailan lang naman pumasok yung mga minero dyan. Sino bang regional environmental director ng DNR? Secretary Luisaga, pakitingnan nyo nga ito. Ang lupit, Anong nangyari dito sa mga trosong to na pagkalalaki? Lahat nagtatanim, pero ang DNR kumukonsente sa pagpuputol ho ng ganitong klase ho ng mga puno. Tingnan ho ninyo. Ano yan yung ang tawag dito? Mindoro Pines ba yan? O Mindanao Pines? At saka mahogany. Yung native na mahogany, hindi yung mahogany manjum. Sinisikap ho natin na maibalik ang sigla ng bundok. Tapos, yun ho na mga nag-ooperate ho ng mga minahan dyan po sa Santa Cruz, kinakalbo naman yung bundok. Diba? Sabi ho nila, kasi paano daw may mimina? Iba, may mga bowling permit pa kunwari ginagawa. Yan, binol? Tingnan ho ninyo. Ibinol ba yan? Tsaka paano mo naman ibobol ang pagkalaki-laking puno? Secretary Luisaga, pakicheck niya ho ito nang sa gayon ma-action na natin. Kung totoo ito kung totoo, kaya lang sabi ho nung mga nakausap natin, Sir, nung June lang po yan. Maganda umaga, Pilipinas! Galing daw po yan sa Mount, dyan po sa bundok ng Acoje sa Santa Cruz, Zambales. Alamin muna natin ang latest kaugnay ng Bagyong Jenny mula sa Pag-asa. Kasama natin si Dan Villamil. Dan, good morning! Magandang umaga, Sir Angelo, at sa ating mga tagapakinig dito sa DZRH. Kaninang alas 4 ng umaga, huling namataan yung sentro ni Bagyong Jenny sa layang 350 km silangan ng Basco, Batanes. Ito ay may taglay na lakas ng hangin na malapit sa gitna na umaabot sa 165 km per hour at pagbugso na umaabot sa 205 km per hour. Patuloy yung paggalaw nito, pakanluran, hilagang kanluran sa bilis na 15 km per hour. At ngayong umaga, nakataas pa rin itong tropical cyclone wind signal number 2 sa bahagi ng Batanes at signal number 1 naman ang nakataas sa Cagayan, Babuyan Islands, northern at eastern portions ng Isabela, Apayao, northeastern portion ng Abra, northern portion ng Kalinga at Ilocos Norte. Kaya sa mga nabanggit na lugar, especially dito sa area na may nakataas na wind signal number 2, patuloy tayong maging handa sa mga banta ng malalakas na hangin na dala ng papalapit na Bagyong Jenny. Nasa rin natin itong malalakas na pag-ulan na dala ng bagyo, malaking bahagi ng extreme northern Luzon at ang hilagang bahagi ng Ilocos Norte. Simula ngayong araw, makakaranas po tayo ng malalakas na pag-ulan, magpapatuloy yan hanggang bukas. Samantala ito namang southwest monsoon o hanging habagat ang magdudulot ng pag-ulan sa nalalabing bahagi ng Luzon at itong kanlurang bahagi ng Visayas. Kaya sa mga nabanggit na lugar, for the next day, sasaan pa rin natin na masararami pa yung mga areas, mga karasang pag-ulan. Patuloy tayong maging handa at alerto sa mga banta ng biglaang pagbaha at pagguho ng lupa. At sa kalagayan nating karagatan, may gale warning pa rin tayo nakataas sa mga dagat baybay ng Batanes, Babuyan Islands, sa bahagi ng mainland Cagayan, at panarin dito sa mga baybay ng Isabela. Kaya sa ating mga kababayang mangingisda at may mga maliliit na sasakyang pandagat, kung maaari ay huwag po muna tayong pamalaot dahil inasahan natin na makapatuloy itong maalon hanggang sa napakaalong karagatan na dala ni Bagyong Jenny. At yan naman po ang latest mula dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Opo, Sir Angel. NCR, anong advisory ho ninyo sa, tawag dito? Rainfall advisory natin? Opo, so ngayon yung rainfall advisory po nating naka-issue ay yellow rainfall po sa bahagi lamang po ng Bataan. So sa Metro Manila po ay cloudy conditions po ating asahan ngayong araw. May mga kalat-kalat na pag-ulan po. Dala po yan ng habagat, hindi po nadala nito si Bagyong Jenny. Okay. Tsaka wala namang signal tayo dito sa Metro Manila, di ba? Opo. So most likely itong mga areas lamang po ng
Northern Luzon and extreme Northern Luzon po. Pero yung nararanasan natin ngayon ng mga pag-ulan, merong ibang mga areas kasi medyo may kalakasan yung ulan. Actually po kagabi po may mga ilang areas ng Zambales, Bataan po. Nag-issue rin po tayo ng yellow rainfall warning. Inaasahan rin po natin dahil may kalakasan nga yung bukso ng habagat na hinahatak nitong si Bagyong Jenny. May mga naobserbahan po tayong malalakas na ulan, moderate to heavy with at times intense rains po yung mga pag-ulan na ito. Posible po ang magpabaha at pagguho ng lupa. Pero overall, dito sa NCR today, cloudy lang. Cloudy po and may mga kalat-kalat na pag-ulan po throughout the day po, Sir Angelo. Pero hindi magtutuloy-tuloy? Posible po magpatuloy-tuloy. Usually naman po, lumalakas po yung mga pag-ulan na ito sa hapon hanggang sa gabi. Ito po yung karakteristik na pag-ulan ng dala ng habagat. Lumalakas po yung mga pag-ulan sa periods na yun. Okay, sige. Maraming salamat na Dan, ha? Maraming salamat po, Sir. So, discretion ho ng mga LGU kung magkakaroon po ng adjustment para ho sa klase. Kaya lang, kawawa din yung mga estudyante. Medyo matagal-tagal na rin ho silang na-delay yung mga exam, meron hong mga klase ho dito sa NCR mukhang na-delay yung kanilang mga periodic examination. Mahigit naman sa 100 pamilyang nasunugan na nanatili pa rin sa 2 evacuation center dito sa may Caloocan. Detalye na balita mula kay Edwin Duque, RH23. Edwin. Maganda umaga, Pilipinas. Edwin. Dapat sa Batalaga na nuluyan ngayon ang mga biktima ng sutukan sa tulungan kahapon dito sa Barangay 9 Evacuation Center, Boniface Elementary School sa Caloocan. Habang iba naman ay nasa Barangay 9 Evacuation Center sa Our Lady of Tres Paris, ay dito kay Vera Kabalapitan tuloy-tuloy yung magbibigay ng kanilang hot meals at iba pang pangangailangan tulad ng sleeping tents at tents sa kanilang mga tinutulpan. Dapat na rin ang alkalde ang pagiging kapitlaan at kalusugan at mga nasunugan, lalo na yung tamataan na kasama sa pag-apula ng nasunog. Edwin? Yes, kumusta ang ulan nga pala dyan? Umuulan? Medyo umuulan na nito nga mga sa India at tayo nag-ikot na yan mga pagbaha. At bakulib din at may mga pangambulabon pa rin sa oras na ito. Paano yung paano yung mga nasa evacuation center? Nasa sila ng eskwelahan. Okay. At sa akin ay 103 ang 103 sa Pagdagrebe. About 10 individual naman sa Barangay. Kahapon yung rasul yung makanap ng initial building kung saan ay halos wala na itong nagkarang na malakas sa apoy. Wala na rin dito sa Kasugan na Malisares 23. Magbabalik na tuloy-tuloy sa servisyo sa mga Pilipino. Bakit ganun? Pagka masama panahon, masama rin signal. Magandang umaga sa ating mga taga-telco, ha? Thank you. Sa mga taga-Smart, Globe, at saka dito talaga palpak ang signal natin pag masama ang panahon. Akala mo, layo-layo, nasa nabotas lang si Edwin Duque. Ay, sige noon, Danilo Fausto muna, ang Pangulo ng Philippine Chamber of Agriculture and Food, kasama na natin. President Danny, magandang umaga po sa inyo. Magandang umaga, Kong Angel, at sa yung mga taga-subaybay. Yung pass-on ba, paano sinisingil yung pass-on fee? May mga normally, may mga checkpoint sila nilalagay kung matapos sila. Teka. Malupak, i-adjust mo nga yung signal. Ganyan na ba talaga tayo? Wala na bang pag-unlad ng Pilipinas? Maganda pa, tumawag sa... okay na? Sige, ayusin mo muna, ha? Okay. Sir Danny? Yes. Ayun, nag-improve na. Oo. Kasi sabi ko, mas maganda pang tumawag sa Las Vegas, Nevada. Maganda signal, eh. Okay, balikan lang natin. So, yung pass-on fee, nasisingil ito sa lahat? Paano bang sistema nun? Normally, ang sinisingil dyan sa mga livestock, no? Para chine-check nila yung pagdaan na sa prevention from animal diseases, no? Sa pest. Okay. Hindi naman lahat gumagawa, pero may mga lugar na talagang may check na nilalagay, no? Yun ang na-obserbahan natin, Kung Angel. Ano yun? May resibo? Wala?
hindi ko kabisado yung nangyari doon, ano, at meron bang ibinibigay na papel, siguro sa barangay o sa munisipyo, dahil misa ng mga LGU, kanya-kanya silang ordinansa. Ganun din ang barangay. Kasi sabi ni... nag-utos ng presidente, tanggalin na daw yung mga pass-on fees na yon, ano? Ang tanong nga natin, kung pinagmawal ng Pangulo, paano natin masisigurong tumigil na nga sa pangungulekta yung iba kung wala namang ini-issue'ng resibo? Di ba? Baka lalo lang maging open to corruption. May nangyayari kaya, lalo na ngayon, mag-election, kung Angel, no? Mag-election ng barangay, SK. Alam mo naman na kailangan ng pangkampanya. Kaya nga minabuti naming maitanong ho sa inyo kasi syempre kayo ho yung nasa tracking, kayo yung involved din ho sa pagbibiyahe ho ng mga produkto. Hindi, pero bukod daw ho ito doon sa checkpoint. Talagay ko dahil doon sa mga paglipat-lipat sa mga islands or what, may kailangan permit, patong yan. Hindi ko alam ang actual operation dahil maaaring sa sinasabi mo walang resibo, pero meron sigurong mga kasulatan yan at ordinansa. Kanya-kanya kasi ang ordinansa at pambalakad ng iba-ibang LGU, kung Angel. Kasi di ba may binabayaran na tayong road users tax, lahat ng sasakyan. Depende sa sa weight mo. So ibig sabihin yung mga truck na yan na gumagamit ng lansangan, nagbabayad na. Bakit may sinisingil pang mga LGU? Di ba? Oo. Kaya nga, malaking bagay yung kautusan ng presidente. Kasi alam mo yung ating tracking, delivery service sa ating mga commodities, malaki ang expenditure na napupunta sa shipping cost. Ano? Kaya namamahal yung ating mga produkto kasi napapass on yan sa consumer. At normally 25-30% aabutin yan. Ano? Dahil we're a nation of islands, we move from one island to another island. May mga nasasabi tayong checkpoint in the guise of controlling the spread of animal diseases like ASF. Yun ang nangyayari. And with that, kailangan naman, pwede naman sigurong inspeksyonin niya, pero there's no need to collect some fees for the purpose. Siguro ang maglabas na lang ng direktibo kung paano implement ito ang ang mga LGU, ang DILG. Yes, DILG should si Secretary Benhor Abalos. Ipanating natin kay Secretary Benhor. Okay, number 2, nirelease na po yung 12.7 billion pesos na pondo. Ito ba yung sinasabi nyo hanggang ngayon hindi pa na ibibigay sa mga magsasaka? Baka may connection dyan sa forthcoming election, Kong Angel. Kaya releases is not done kasi it might be construed as and be used for electioneering or campaign. Baka yun ang magiging dahilan kung may delay man. But it should be released immediately because it nasa para sa mga tao yan para sa saka. At saka may mga scheme naman na po pwedeng gamitin para ma-exempt mukhang direktiba lang galing sa sa COMELEC. Yes. COMELEC should be able to control that kasi palapit na, October na, andyan na eleksyon, ngayon na election month para sa barangay at saka sa SK. Okay. Last point. Sabi ho ninyo, ang mga magsasaka, partikular na yung mga kaalyado ng inyong grupo, pabor sa appointment kung sakasakali man ni Ginoong Hermancio Laurel Jr. We always believe sa wisdom ng presidente. Meron naman siyang kaalaman ko being isang naging secretary at secretary of agriculture, alam na niya ngayon ang mga problema at alam na rin niya kung sino ang makatutulong sa kanya para i-address yung mga challenges sa agriculture sector. So we will abide and subscribe
and continue to assist. Tutulungan namin kung sino man yung mapili niya. And I'm sure he will choose the best guy for the position. And PCAPI will always be behind the President in helping resolve the problems we are facing sa agriculture sector. Pero paano yung issue daw ng conflict of interest dahil ito may stake sa agriculture? Lahat naman ng pwedeng i-appoint may conflict of interest sa agriculture at saka lahat yan, dapat naman talaga ang uupo dyan on the ground mayroong kaalaman sa agriculture. Mahirap naman na appoint ka dyan na mga hindi nalalaman yung nangyayari sa mga kabuhayan ng pagkasaka, mga mangingisda. Yan ang kailangan natin, yung ang puso niya nandoon sa pag-unlad ng ating agrikultura. Yun lang makagagawa niyan yung nakakaintindi at nandoon sa industriya na yan. Oo. Pero hindi niyo personal nakikilala si Mr. Laurel? Ay, hindi ko siya nakilala. Hindi ko lang siya, but hindi ko siya nakilala. So, it's more, yung credentials at saka yung mga issue sa kanya, nababasa lang din ho natin sa mga pahayagan. Yes, at meron kaming grupo na members sa PCAPI, kasi ang PCAPI is a aggregation of federations and associations. He is part of one of our associations and grupo ng mangingisda. At sila yung within their rank, alam nila yung kakayahan ni Mr. Laurel. Okay. Uy, teka muna, nabanggit na lang din nyo ng pangingisda. Baka po pwede nyo na rin silipin itong napipintong pagsirit ho ng presyo ng sardinas, ng canned sardines, ano ha? Dahil doon sa umiiral na fishing ban dyan po sa Sulu. Yes, naka-receive na ako ng sulat, nag-copy ng sulat, naka-address sa director ng IFAR. Okay. Humihingi ng tulong, lalo na doon sa Sulu, yung governor of Sulu, impose a ban doon sa paghuli ng mga tamban. And that is one main area where we get our source of sardines. Kung hindi yan masusolusyonan, bigyan ng aksyon, there's a possible shortage of tamban resulting to possible shortage din ng ating contracting. Hindi, actually, ang feedback nga sa atin, bumaba na daw yung inventory ng sardina sa Zamboanga. 80 to 85% pala ng canned sardines nanggagaling sa Zamboanga? Sa Zamboanga Peninsula. Sa Zamboanga, yung governor na Sulu expand the fishing of sardines. It should be addressed by the President kasi yung mga fishing bans naman identified areas lang. There must be a good reason, and the DILG and the President, Office of the President, should look into this and find out because they have got to be correct. Hindi lang ho yun kasi ang feedback ho sa atin nga doon sa ground, yung worry ng mga negosyante doon, yung increased criminality, syempre maraming magugutom, baka tumaas na naman daw yung problema ng prostitution, at more than that, yung projected nga nila na pagbagsak ng inventory, considering that they supply 80 to 85% ng sardinas, baka lalong magmahal na naman ho, mag-trigger na naman yan ang pagtaas ho ng presyo ng sardinas. Alam naman natin, yun yung afford ng karamihan ng ating mga kababayan. Yes, delikado yung ating staple na ulam. Kasi yan ay isa sa pinaka-prime ulam ng ating mga kababayan na mahihirap dahil affordable sa kanila yan. At kung mawawala ng supply, mababawasan ng supply, magkakaproblema, kamukha rin ng bigas. Yun ang issue. Delikado yung mga ganyang panukala. I hope the FAR and the DILG and even the Office of the President will take a look at that and find out how we can get a win-win solution on that problem. Here is a copy of that letter. I got a copy of that letter from the Canned Sardines Association, ng mga members
Okay. Pero ano to, kayo nang magpaparating sa presidente? Ready forwarded the letter to, to the office of the Executive Secretary. I don't know if it's okay. Si Secretary Luke Bersamin. Oo. Mukhang kinakailangan talaga dahil hindi nung tingnan ho namin, mukhang hindi lang naman confined sa Sulu at sa Zamboanga ang problema, considering na supply nga po ng sardinas o canned sardines ang pinag-uusapan natin. Oo. Anyway. Regular na fishing ban sa mga areas, specific areas, to allow the fish to spawn, para lumago. Baka isa sa mga dahilan at kailangan lang program properly para yung mga canned sardines manufacturers could program their production. Meron naman kasing importasyon na ginagawa sila at they are allowed kung sakali at para mabigyan ng supply ang ating mga processos, mga kasad at factors. Anyway, sige. Follow po namin, Sir Danny. In the meantime, maraming salamat for joining us. Thank you. Maraming salamat. Thank you. Magandang umaga po. Si Ginoong Danilo Fausto, ang presidente po ng Philippine Chamber of Agriculture and Food Incorporated. Kaya lang, iba yung feedback talagang natanggap natin sa ground. Mahigit 100 na ho yung fishing boats na hindi ho gumagalaw sa pulpo noong September 13. Nung umiral ho yung ban dyan po sa pangingisda sa Sulusi. Ang ginamit ho ng LGU ho ng Sulu, yung municipal waters. Pero sinasabi ho naman ng mga mangingisda, hindi naman kami nangingisda within the municipal waters dahil mababaw. So kinakailangan namin mas malalim na area. Sabi ko, di mangisda ho kayo beyond the 15 kilometers. Ang problema nga, hinuhuli. May mga nasampulan na. Ang laki ho ng multa. 1 million ho yata yung multa ng makukumpiskang barko. Kung marami-rami kang barko na pangisdang barko, baka mamaya malugi ka nga naman ng todo. Ayoko maniwala doon sa sinasabi na kaya ho daw may mga paghihigpit na ganun biglang lalawigan ho ng Sulu dahil ho doon sa bentahan ho ng krudo. Na pagka bumili ka ng krudo doon sa lalawigan ho ng Sulu na pag-aari ho ng isang kilalang politiko, overpriced ng 8 pesos per liter, malaya kang makakapangisda. Kasi dati naman malayo naman yung fishing operation doon Pero sa pulho nung tumaas ang presyo ng gasolina at nahihirapan na rin yung mga fishing operators na tugunan yung mataas ng presyo ng gasolina, tumigil na sila dahil sabi nila, teka muna, kung 100 liters o 100,000 liters ang kinakailangan mo sa 8 pesos, lugi ka na kaagad ng 800,000 sa isang lingguhang operasyon. Saan mo daw kukunin yun? Diba? Alangan naman magtaas na ng presyo ng sardinas. Maganda umaga, Pilipinas! Oras mo na sa buong kapuluan, alas 5:25. 29 na makalipas ang alas 5 ng umaga. Magandang umaga ho sa mga taga-Asinggan, Pangasinan, mga taga-Carmona, Cavite, sa mga taga-Buwak, Marinduque. Magandang umaga ho sa inyo. Ganda bang gising nyo? Magandang gising ko. Naka-ultabayo ko pagkagising ho ninyo, pagka medyo puyat ho kayo, masakit ulo nyo, yung may stressful sa namin ang iniisip, kulang ka ng energy, pagkatapos pagharap mo ng salamin, medyo madidepress ka pa kasi puro tigidig puro tigyawat ang iyong muka. Ayan, dala po ng stress yan, ang puyat at naka ng sleep deficiency. Ngayon po sa pag-aaral, yan nga daw pong kakulangan ng tulog at stress ang dahilan kung bakit nagkakaroon ng sakit sa puso, hypertension, diabetes, stroke, obesity, poor sexual performance at depression. Ang puyat din daw po isa sa dahilan kung bakit madalas na aksidente ka, bumabagsak ka, walang balanse, kaya nababalian ho ng buto. Kaya kinakailangan mo na sapat na tulog, hindi lang basta tulog kundi yung mahimbing na tulog, magandang tulog para magkaroon ng magandang gising. At dyan ho natin ipinapayo na subukan ho ninyo itong kauna-unahang postbiotic food supplement ng Pilipinas, yung Ultabio. Ang ginawa po ng Theoxis Health Ventures, yung pong tinuklas na postbiotic ng madalubhasa sa Japan, ginawa pong kapsula. Kaya meron hong Ultabio capsule. Yan po ay rehistrado sa Food and Drug Administration at nire-rekomenda ng mga doktor, lalong-lalo na doon ho sa mga hindi may iwasang magpuyat o kulang ho ng tulog.
Pero hindi na magsasabi na pagka may ultamayo, magpuyat ka na lagi. Huwag ganun. Makaka-apekto pa rin yan sa iyong kalusugan. Ang sinasabi lang, ina-activate lamang po ng ultamayo yung commander ng ating immune system para mapalakas ang ating immune system at magkaroon tayo ng magandang tulog para magkaroon ng magandang gising. Available po sa Lazada, Shopee at TikTok. O dili kaya kung may mga tanong pa ho kayo, makipag-ugnayan sa 0917-110-6580. Ulitin natin ha. Para ho doon sa mga gustong magtanong, lalong-lalo na sa mga nakastambay ho nating mga medical expert, 0917-110-6580. I-text ho ninyo. Huwag ho tawag. I-text ho ninyo para masagot ka agad ang inyo pong mga health concerns. Sa panahon ng pagbabago ng panahon, stressful na buhay, kakulangan ng tulog, kailangan nyo ng kagapay, yan nga po ang inyong kasangga, ang Ultabayo. Available sa John's Pharmacy sa Zamboanga City at sa Pasmed Pharmacy sa San Pedro, Laguna. Soon sa mga malalaking pharmacy dito ho naman sa Metro Manila. Maganda umaga, Pilipinas! Oy, check nyo nga, may nakaramdaman daw po ng pagyanig ang mga taga Masbate, ha? Quezon City LGU at Bureau of Fire Protection iniimbestigahan ang insidente ng pagsabog ng acetylene tanka sa ginagawang gasali sa Quezon Avenue. Yun yung dahilan ng ng sunog ng Biyernes. Detalye ng balita mula kay Mal Gonzalez, RH5 Bal. Kuya Angel, umarangkada ng investigasyon ng Bureau of Fire Protection at lokal na pamahalaan ng lungsod Quezon sa itinagong insidente ng sunog na kinasugat ng 2 katao sa Triumph Building sa Quezon Avenue noong madaling araw ng Biyernes. Ayon kay Angel Pertapostol ng Quezon City Public Information Office, bukod sa BFP, kabilang sa nag-iimbestiga ang Office of the City Administrator at the Department of Building Official ng lungsod. Ito'y matapos na malaman ng opisina ni Mayor J. Belmonte na hindi itinawag sa BFP at kahit sa barangay ng kontraktor at mga gwardya ng Triumph Building ang insidente na nagresulta sa sunog. Kabilang sa nasugatan ang foreman ng Lupon Builders Construction na si Temes Vega, 37 anyos na ngayon ay patuloy na ginagamot sa East Avenue Medical Center dahil sa matinding pasong tinamo sa katawan. Ayon sa isang construction worker, ang may-ari ng Lupon Builders Construction Company ang nag-utos na huwag itong i-report sa mga otoridad dahil wala daw itong building permit na dapat ay kinukuha sa Quezon City LGU o sa Office of the Building Officials ang isinasagawang renovation sa mezzanine floor ng 12 palapag na gusali. Nangyari ang pagsabog ng acetylene tank at sunog habang nagpuputol ng mga bakal ang mga construction worker dakong alas 2 ng madaling araw ng Biyernes at naapula lamang ng mga manggagawat gwardya matapos ang halos 1 oras. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, yes, Kuya Angel. Kanino distrito yan? Anong district ba yan? District 4 eh. District 4? Ang pagkakalam ko, District 4, Kuya Angel, dahil malapit lang sa ABS-CBN. Yung pinangyarihan ng insidente. Ilang metro layo. Ang alam ko, District 4 pa rin yun, Kuya Angel. Sino bang congressman ng District 4? Ang congressman ng District 4 ay si Congressman Martin Rillo. Okay. Yung barkada ni Franz Pumarin. District 3 naman yun, Kuya Angel. Yung best friend mo. Ayan. Kumusta sila ni Mayor Joy? Ayan. Yung mga insidente, Kuya Angel, ng pamimigay ng ayuda mula sa DSWD IX program, itinigil na po. Mukhang itinigil na po. Talaga ha? Tinigil na ha? May nagpulong sa akin, Kuya Angel. Tinatigilan mo na? Narinig daw sa programa mo, kaya ayun, medyo tinigil. Limitado na ngayon yung pamimigay ng ayuda. Hindi, wala naman tayong sabing itigil nila. Tanggalin lang yung pangalan nila doon sa mga boxes. Nakakahiya. Hindi naman kanila yan eh. Yun yung sinasabi ni Mayor Joy eh. Ba't nyo inaangkin? Hindi nyo naman proyekto yan. Proyekto ng Dole yan at saka ng DSWD. Ba't nyo pinalalabas na project nyo? Kaya ikinagalit yan, Kuya Angel, ni Quezon City Mayor J. Belmonte. At mukhang meron pang isang mambabatas na sermonan ni Mayor Joy. Sige, balitaan mo kami kung sino yan. Dahil dyan sa insidente na yan. Sige, maraming salamat, Val. Thank you. Wala sa Quezon City, Val Gonzales. Back to you, Kuya Angel. Maraming salamat, Val Gonzales. Ayan, anong pakiusap po natin sa ating mga mambabatas? Kung ano na lang yung saklaw ng trabaho nyo, yun gawin ho ninyo. Huwag kayo nanghihimasok pa sa trabaho ng may trabaho. Ay, halimbawa, dito sa may, itong si Congressman J. Kong Hun, pati ba naman yung trabaho ho ng mga nasa loob po ng Freeport ho ng Subic, pinakikialaman mo pa, di ba?
kung ano yung trabaho mo, kung ano yung trabaho, kung ano yung saklaw ng iyong responsibilidad. Yun lang ang gawin mo. Hindi yung kung ano-ano pang pinanghihimasukan mo at nagkakalat ka pa ng kung ano-anong intriga. Maganda umaga, Pilipinas! Ano man po ang mga lakad ho ninyo, huwag kalimutan pagbaunin ang mahal sa buhay ng proteksyon laban ho sa mikrobyo. Dalawang formulation ng family alcohol na pwede natin pagpilian. Yung family 70% isopropyl alcohol, especially prepared for clinics, hospital, pharmacies, laboratories, pero okay na okay din po yan sa mga households. Ha? Very effective sa disinfection at sterilization. Ganyan ang bagsik ng family 70% isopropyl alcohol. Maghapon man yung gamitin, no problem. Hindi po manunuyong yung mga kamay dahil meron po itong moisturizer. Yun namang mabangong family rubbing compound improved cologne. Aba, yan ho yung mabangong isopropyl alcohol na ginagamit ng mga masahista, mga barbero, mga doktor, mga nurse, mga kumadrona for sponge bathing and other cleansing purposes. Family rubbing alcohol parang DZRH, subok na sa mahabang panahon. Mabibili sa namang butik at convenience stores nationwide. Family rubbing alcohol, hindi lang pampamilya, pang sports pa. 5:37 na. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corp. Paga, Pilipinas! Ay, magandang umaga sa mga suki natin sa Washington, USA at saka dyan po sa Imus Cavite. May ilang mga lugar daw po sa atin sa Metro Manila nakakaranas pa rin ng mga pag-ulan, ano ha? Pero ano lang ho yan, part lang ho yan ng panahon ho ng tag-ulan, ha? Huwag naman natin gustuhin kaagad na magsuspendi ho ng mga klase. Kawawa din ho yung mga estudyante. Pero sabi ni Evan lang dyan po sa Las Vegas, ano ha? Malamig daw sa umaga doon, tapos sa hapon kahit na may sikat ng araw, cool weather pa rin. Talaga naiinganyo si Evan na pumunta tayo na Las Vegas, ha? Maganda umaga, Pilipinas! At para ho sa mga suki natin na gusto hong umorder ng tangerine chocolate, abay i-place na ho ninyo na maaga yung mga order ninyo nga. Sa gayon hindi rin humahirapan ho yung mga producer ng tangerine chocolate na po sa Quezon Province, ano ho, na tugunan yung inyo pong kinakailangang order. Ayan, ha? I-place na ho ninyo na mas maaga kung yan po ay intended para sa Pasko sa tangerinechocolate.ph. O kung kayo ho'y nasa Pilipinas sa 0919-095-5935. Napakagandang pangregalo po yan sa inyong mga mahal sa buhay ngayon pong Pasko. Ang tangerine chocolate po ay produkto ho ng mga magniniyog dyan po sa lalawigan ng Quezon. Sa tulong nga po ni Dr. Helen Tan, ito pong mga magniniyog na dati umaasa sa Copra, ngayon po ay mga MSMEs. Dahil nagpo-produce ho sila ng magandang kalidad ho ng beans o cacao beans na ginagamit sa tsokolate. Yan po ay dahil nga po sa effort ni Governor Helen Tan na yung pong mga planting material ng cacao galing Davao, dinala po sa lalawigan ng Quezon, itinanim ho sa ilalim ng mga nyugan. Kaya ngayon, meron ho silang produkto na kung tawagin ay tangerine chocolate. Available sa 0919-095-5935 o dili kayo sa tangerinechocolate.ph. Tangkilikin ang gawang atin, palakasin ang ating MSMEs. Maganda umaga, Pilipinas! Ayun, medyo may kalakasan daw ho yung lindol dito sa may bandang Masbate. Kasama na natin si Dr. Toto Bacolcol, ang director po ng PBOX. Director, magandang umaga po. Yes, good morning, sir. Anong magnitude po yung naramdaman sa Masbate, Director? Magnitude 4.6. Yung lalim niya is 21 kilometers. Mababaw. Mababaw. Pero 4.6, hindi naman ganong malakas ito. Oo. Mababaw lang. Mababaw. So, 21 kilometers, that's right. Anong intensity ang naramdaman? Yung na-report sa amin is intensity 3 sa may Legazpi Albay so far. Okay. Pero yung instrumental intensity natin, intensity 5 sa may Masbate City at saka sa may Milagros, so Masbate rin ito. Tapos intensity 4 naman sa may Aroroy and sa Monreal, Masbate. Intensity 3 sa may Legazpi and Tabaco Albay. And sa may Batuan, Masbate, sa may Donsol and Bulusan, Sorsogon. And intensity 1 sa may Kawayan, Biliran. Pero ano to, pagka ganito hong merong mga disparity, mas may weight yung instrumental intensity o yung reported intensity? Yung reported intensity, kapag wala na kami other information, mas yung intensity, yung reported intensity. Okay. But in this case, mas mas valid yung intensity 5 na instrumental. That's right. Monitor. Right. Okay, sige. So, we'll use the intensity 5 siguro na instrumental intensity. Okay. Yeah, saan to sa Masbate ang intensity 5, ano? Masbate City. Masbate City. Okay, sige. At saka sa may Milagros. Anong exact time daw nito, Direk? 5:30.
5:30. Sige, okay. Pero pagka ganito naman, hindi naman ito magkukos pa ng damage, ano? Although, syempre, nervous yun ka. Hindi kami nag-expect ng damage po and hindi rin kami nag-expect ng aftershock. Okay. Anong gumalaw? Philippine fault. Philippine fault. Okay. Doc, thank you ha. Maraming salamat. Thank you for joining us. Maraming salamat po. Si Dr. Teresito Bacolcol ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology of PBOX. Maganda umaga, Pilipinas! 15 minuto na lamang bago po mag-ACS ng umaga. Pilipinas! Aba, akala ko meron pa 10 minuto na lamang bago po mag-ACS ng umaga. Mahiwagang tunog! Happy birthday muli kay Secretary Benny Laguesman ng Department of Labor and Employment. Sec, happy birthday ha. Antabayanan din ho ninyo kung nasaan ho mamimigay ng pera mamaya si Sherwin Alparo. Pero eto muna, 2,000 ang naghihintay na premyo sa ating mahiwagang tunog. Yan. 2,000 ang naghihintay na premyo. Wala pang clue na binibigay si Tunog Master. Ang inyo pong masagot, ipadala po ninyo sa 0919-282-6485. Sundin ang tamang format ng pagdetext, empty space, name / other / contact number / at ang inyong sagot. Isang beses lamang po maaari mag-text sa ating text line gamit ang inyong mobile number. Mandaluyong Schools magpapatupad ng blended learning sa Teachers Day at barangay and Sangguniang Kabataan elections. Ganun? May pasok pala. Kala ko holiday. Detalye ng balita mula kay Edniel Paro sa RH52. Edniel. Good morning, Kuya Angel. Tatalima ang mga pampublikong paaralan sa Mandaluyong sa kautusan ng Department of Education na magsagawa ng blended learning sa mga piling araw ngayong buwan ng Oktubre hanggang sa Nobyembre. Tapos yung Mandaluyong City Public Information Office, alinsunod ito sa inilabas na memo ng DepEd para sa National Teachers Day at pagsasagawa ng barangay at sangguniang kabataan elections para mabigyan daan mga guro sa kanilang selebrasyon. Unang magiging epektibo ang blended learning modalities sa Oktubre 5. Magpapatupad din ang modular distance at asynchronous classes ang mga public schools sa Mandaluyong sa panahon ng halalang pambarangay sa Oktubre 31 at November 3. Ito'y dahil karamihan sa mga guro ay magsisilbing miyembro ng Electoral Board sa nasabing panahon. Kabilang sa pagpapatupad ng blended learning setup ay ang lahat ng public schools sa elementarya, sekundarya at community learning centers ng alternative learning system sa Mandaluyong. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito si Edniel Rosa. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Edniel. Samantala, ang tabayanan po ninyo dyan sa Barangay Gulod, Novaliches. Mag-iikot si Sherwin Alparo para mamigay ng pera. Maganda umaga, Pilipinas! Oy, may 20 units na lamang pong natitira para ho doon sa mga naghahanap na magandang matitirhan dito po sa Metro Manila. Yung bang ang tinatawag ho ni Ginoong Nico Valencia, luxury with convenience. Affordable luxury with convenience. Ano ha? Meron na lamang pong 20 units na natitira at 50,000 pesos all-in down payment. Kaya ano pang iniintay nyo? Makipag-ugnayan sa 0996-501-5555 o 0947-434-5555. Makahabol pa ho kayo sa natitirang 20 units na available dito po sa GA Tower 2. Ito pa rin ang pangarap na magkaroon ng sariling bahay sa presyong abot kaya, lalong-lalo na dito ho sa Metro Manila. Saan ka naman nakakita ng condo unit na 50,000 pesos all-in down payment? Pagkatapos pwede ka na maglipat bahay agad. At pwede mo pang i-loan mula sa Pag-ibig Fund. Ayan, ang gagawin ho ninyo, makipag-ugnayan sa 0996-501-5555 o dili kaya sa 0947-434-5555. 20 units na lamang po ang natitira, kaya habol na. Ito pa rin ang pangarap na magkaroon ng sariling bahay. Tsaka kagandahan nito, yung mga amenities, bonggang-bongga. Labi pa lang, panalo na, karang bumili ng unit sa isang 5-star hotel. Ayan. Ang sabi ho ni Ginoong Nico Valencia, stop renting, start owning. Dahil malakas ang kakong makinig sa DZRH, malakas ka rin sa amin. Itoto nyo na ng malakasan ang inyong radyo at makakaina ang matyempohan ng aming roving reporter na nakikinig o nanonood sa DZRH. Instant, mananalo ka ng malakasang 1,000 pesos sa DZRH Malakas Promo. Hatid sa atin ang kauna-unahang radyo sa Pilipinas, DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipinas.
Pilipino. Sino ang makadadali ng 1,000 piso? Sherin Alparo, good morning. Yes, magandang umaga, Kuya Angel, dahil dito sa Barangay Gulod sa Novaliches sa Quezon City, napakaswerte nitong isang bahay na ito na natsempohan natin. Ay, magandang umaga po. May bakod na't lahat, narinig mo pa, ha? Ayun o. Ang laki-laki nung... Kitang-kita naman pala. Pagkabungad mo sa bahay, makikita mo yung TV. Ito, ang laki. Ang gulo, waka mo nga, Mang. Yan. At pakita lang si Tatay. Tatay, pangalan mo po? Alberto Panuncio ba? Tatay Alberto, lagi ba kayo nakatune in sa DZRH? Opo. Lalo sa umaga, mahapon. Oo, at Sherwin. sino pa po yung announcer sa Kuya Angel? Si Mang Alberto ba, singer dati. Ang ganda ng boses, ang ganda ng quality ng boses. Bumbu. Babae. Parang announcer yung buong-buo yung boses. Dati ho ba kayong announcer, taga-bukas ng istasyon ng radyo? Hindi po, nag-Japan po ako dati. Singer po. Japan. Sabi ko na nga ba. Sample naman, may sample ba dyan? Sample nga. Yung standard, hindi ka na kinakanta. Oo, okay lang. Sample. Ano na kinakanta niyo po? My Way. Naku, wag My Way. Utang na loob. Wag naman My Way. Wag naman. Maraming nabulbog dyan. Oo. Variety song po. Sige nga po. Sample. Let me try again. Let me try again. Para kay Mrs. yan. Let me try again. Kasi si Mrs. sa'yo nanonood sa TV. Si Mrs. ang aga-aga, di ba? Sira na po yung My Way, no? Yung kapanahonan, no? Oo, dami nagol ko na doon, no? Teka muna, anong probinsya ni Tatay? Iloilo po ako, Ilonggo po. Kita mo, sabi ko na nga ba, kasi manwagid ba? Napakalambing pala ng boses. Kaya magandang boses. Sa Iloilo, sa Delgado. Iloilo City. Delgado. Iloilo City. Delgado po. Iloilo City. City proper po. Manggaranon si Tatay ba? Hindi. Imo lang. Hindi, manggaranon sa Migo, manggaranon sa Kapogi. Ayan. Tama. Nga, hindi ka, way ka na nagsakay sa barko? Hindi ako nagsiman. Sa entertainer. Entertainer talaga. Sa Roppongi. Roppongi. Night Super Club. Damo uyab to. Damo ka uyab to. Kay entertainer man. Hindi naman. Hindi. Grupo kami. Grupo. Di, galantaw man dahil si Mrs. No, sorry. Galantaw dahil si Mrs. Coach in action band. Okay, sige. Anyway, congratulations. Ibigyan mo na. Yung din ako may nagkikita mula nung medyo naghiwalay-walay na kami dyan. Iba-ibang club ng tinutugtugan namin dito sa Manila. Yung mga time na yun. Ohayo gozaimasu, Tay. Ohayo gozaimasu. Ayan. Dahil dyan, bigyan natin ng malakasang 1,000 pesos. Yan. Damong salamat. Halong dra, ha? Halong dra. Halong dra. Hindi magkapon, magaling di pag-Ilonggo. Mataas na Okay. Arigato. Ako, leader to ng Yakuza. Sino nakasaan to? Tay, paalam ka na, wala tayong oras. Maraming salamat. Salamat din po. At thank you rin po at palagi kayo nakatutok sa DZRH dahil palaging kayo syempre ang aming iniisip araw-araw umaga na mapaglingkuran at mabigyan ng serbisyo. Kaya maraming salamat po sa inyo. At maraming salamat sa lahat ng mga tumututok sa DZRH. Baka kayo na susunod na manalo ng 1,000 pesos sa DZRH Malacash promo. RH number 6, Sherwin Bata Alfaro, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Sherwin. At susunod na nga po ang 2x2 at ang ACS Balita. Kuya Angel po, si Angelo Palmones, nag-iwan sa inyo na isang magandang umaga, magtanim na kawayan para sa kalikasan at kabuhayan. Ang ating quote of the day ngayong araw nito ay galing po kay Warren Buffett. At sabi ho niya, look for 3 things in a person: intelligence, energy, and integrity. If they don't have the last one, don't even bother with the first 2. Ganyan ho ba kayo?
Integridad ho ay napaka-importante. Kaya sa mga politiko ho natin, maintain that high level of respect ng inyo pong mga constituents. 1 minuto na lamang, ACS na umaga.